Sa mga recent na nangyaring lindol dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, marami na sa atin ang nagkakaroon ng pangamba sa ating mga konkretong bahay kasi baka biglang magbagsakan na lang ang mga pader o mga slab pag may malakas na lindol. So, ano-ano nga ba ang mga lightweight alternative sa konkreto? Tara, pag-usapan natin. Hi! Sa mga bago ka pala dito, ako nga pala ang Kuya Architect and we will talk about the lightweight alternatives sa concrete. Ang mga pamalit sa konkreto sa ating mga bahay. Anyway, sa page or channel na ito ay puno ng mga videos all about useful tips and information on house design and construction, including ng mga materials, planning, at iba pang importanteng details sa pagtatayo ng iyong bahay. So please do subscribe or follow para updated ka sa ating mga bagong videos. So sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang two major components, namely ang flooring at saka ang walls. Ito yung kadalasan ay made of concrete or konkreto. Pag may lindol, prone ito sa collapse kung hindi maganda ang pagka-design or malakas talaga ang lindol. So ano-ano nga ba ang mga lightweight materials na pwede nating gamitin sa ating mga flooring at walls para hindi na tayo mangamba sa malakas na pagyanig at collapse. But before tayo dumako sa ating main topic, mayroon na tayong ginawang full video sa all about structural safety design ng ating mga bahay laban sa pinsala ng lindol. So this video is more on structural discussion ng iba't ibang structural components tulad ng mga foundation, framing, slabs, openings at iba pa. Kung paano silang gawing mas safe at mas matatag pag merong malakas na pagyanig dahil sa lindol. Again, you can check the links on the comments and description below. You can watch this later pagkatapos nyo panoorin ang videong ito. So, ang una nating pag-uusapang lightweight alternatives ay para sa ating floorings. So, sa isang conventional suspended concrete slab, ang usual thickness nito ay nasa 0.125 meters. If you want it lighter, unang option or alternative sa isang conventional na concrete slab ay ang paggamit ng steel decking. Mas maganito in the sense na bawas yung gagamiting reinforcement ng mga bars or yung mga bakal na ilalatag sa ating concrete slab. At commonly, mas manipis din ito kaysa conventional concrete na flooring. Bukod din sa pagiging mas lightweight nito, ay hindi mo na kailangan itong lagyan ng kisame underneath, kaya makakatipid ka rin sa ceiling works. And though masasabi natin mas lighter ito sa conventional na concrete slab, kaya rin niyang magdala ng mga ceramic tiles as floor finishings. But if gusto mong mas makamura or mas mapagaan, instead sa paggamit ng mga steel decking, pwede kang gumamit ng mga tubular framing naman. Ito ang paggamit ng mga rectangular metal tubes para gawing floor joist sa ating mga flooring. Pero pwede naman gumamit ng kahoy as joist, but mas matibay kasi ang paggamit ng metal tubes kasi hindi ito inaanay at hindi rin nasusunog. Now, after mong ilapat yung mga floor joist na metallic tubes, ano naman ang ile-layout mo as floorboards? Well, first pwede kang gumamit ng marine plywood, yung may thickness na 3/4 inch. May iba naman na gumagamit ng mga phenolic boards kasi gusto nila na readily smooth na yung surface ng kanilang floorboards. At kung mas may budget ka, pwede kang gumamit ng mga fiber cement board or mas kilala natin bilang Hardiplex. At least ang mga cement board ay again hindi inaanay tsaka hindi madaling masunog unlike sa mga wooden materials gaya ng plywood or ng phenolic board. So, after malatagan natin ng floorboards, ano naman ang pwede mong i-finish sa iyong flooring? Well, dahil nga tubular framing ang gamit natin, mas safe kung lighter flooring finishing ang gagamitin natin. So, instead of ceramic tiles, ano nga ba ang mas lighter na mga alternatives as floor finishings? Una, ang pinaka-common na floor finish na magaan ay ang paggamit natin ng linoleum or marami sa atin ang tinatawag itong floor mat. Pero marami namang design na pwede mong pagpilian sa mga linoleum mats na madali ring i-apply kasi ilalatag mo lang. Next
if meron kang extra budget, pwede ka namang bumili ng mga vinyl tiles. Ito ay lighter flooring materials at hindi mo na kailangan ng mga concrete adhesive or mortar dahil ididikit mo lang ito using naman mga contact cement or mas kilala natin bilang rugby para idikit ito sa ating mga floorboards. Actually, meron na rin nabibiling mga self-adhesing na mga vinyl tiles. Ito yung mga parang sticker na i-peel mo lang yung strip sa likod. Tapos, pwede mo nang diretsong idikit dun sa ating floorboards. Well, kadalasan nabibili ito online. So, linoleum at mga vinyl tiles, yun yung dalawa sa mga more affordable na lightweight material na option pamalit sa mga ceramic tiles. Now, for the people na merong mas malaking budget, isa sa mga lightweight material din sa flooring ay ang paggamit ng laminated wood panels naman. Para itong manipis na wood planks, well, obviously gawa sa kahoy, kinumpress ito para maging matibay na flooring finish. At in-applyan ng something na laminate, hence the name, laminated wood panels. Dahil kahoy ito, hindi ito malamig sa paa. Warm, kumbaga. But may tendency itong magkaroon ng water damage kung na-expose or nababad ito sa tubig. Pag nag-absorb ito ng liquid, pwedeng masira yung kanyang wooden core at yung kanyang laminate. Now, kung gusto mo ng waterproof pero mas lightweight pa rin na floor finishing, well, you can use SPC naman, Stone Plastic Composite Floor Panels. Ito naman yung mga floor finishing na medyo manipis din na gawa sa stone component at saka plastic. So, pinag-combine yung dalawa para gumawa ng mas durable na floor finish. But again, lightweight pa rin. Well, dahil nagawa sa stone at plastic, ang dalawang materials nito ay hindi prone sa water damage. Mas water resistant ito compare naman sa isang wood laminate na panel. Both wooden laminates at saka SPC panels ay ini-install using slotting lang ng mga grooves nila. Dinidikit-dikit lang sila nang walang ginagamit na adhesive. Before mo ilatag ang mga yon, dapat maglagay ka muna ng surface na foam material. Itong foam layer na ito na flooring, ang ginagawa nito ay dinidistribute nito yung weights at ina-avoid yung pag-crack or pagkasira ng mga panels in case na merong strong impact na mangyayari. May vapor protection properties din itong mga foil or foam na ito, lalo na kung gagamitin sa mga cement or concrete slab, which is hindi natin gagamitin kasi nga mas lightweight ang gusto natin. Anyway, we will have a separate discussion all about laminated wood panels and SPC panels para mas mapag-usapan natin ang dalawang materials na ito na mas detalyado. So, yun yung apat na lighter alternatives for floor finishing. So, linoleum, vinyl tiles, laminated wood panels, tsaka yung stone plastic composite panels. Anyway, meron na tayong ginawang mas detalyado at full na video all about the topics that we discussed earlier. Like the types of suspended floorings, yung fiber cement board or mas kilala nating Hardiflex at mga applications nito, at mga pros and cons ng paggamit ng vinyl tiles sa ating mga bahay. Check nyo lang ang ating playlist or search nyo sa search bar at panoorin nyo later pagkatapos ng video ito. Now, after natin ma-discuss ang flooring, pag-usapan naman natin ang mga lightweight alternatives para sa ating mga walls naman. Unang lightweight option, ang nauso ngayong metal spandrel walls. Ito yung same material na ginagamit natin sa mga ceiling, sa ating mga roof overhang or sa mga soffit. So instead of hollow blocks, rebars at semento na mabibigat, ang kailangan mo lang dito ay metal studs na pagkakabitan ng mga spandrel panels na ito. Commonly, ginagamitan lang ito ng screw or blind rivet para ma-install sa kanyang framings. Ang issue lang ito ay heat gain or madali itong mag-absorb ng init. Kung hindi mo ito lalagyan ng insulation at double walling gamit ng plywood or mga cement board, madaling makakapasok ang init from the outside papunta sa interior ng yung bahay. So, kung gusto mo ng mas lightweight na material na ito pero ayaw mo ng init, well,
right insulation ang dapat mong i-apply. Next material na pag-usapan na natin to earlier ay ang PySim board or fiber cement board na mas kilala natin bilang HardiePlex. Ang lightweight na material din ito ay kinakabit sa mga metal studs na framing. But unlike sa isang metal spandrel, ay ang PySim board ay pwede mong palitadahan at lagyan ng skim coat at magmukhang konkreto naman. Bukod sa hindi ito madaling masunog at inaanay, ang isa pang kagandahan ng paggamit ng isang PySim board as walls ay pwede mo itong applyan ng waterproofing. Pwede kang mag-apply dito ng mga paint-based waterproofing o di na kaya yung mga skim coat na mayroon ng waterproofing na properties at lagyan ng top coat, hindi na ito mag-absorb ng tubig. At gaya ng mga metal spandrel, dahil mas manipis nga ang mga cement board, ay kailangan din nito ng insulation at ng double walling naman to avoid heat gain sa loob ng ating tahanan. Now, let's go naman sa interior partition walls naman. Ano nga ba ang mas lighter na alternatives instead sa paggamit ng mga hollow blocks? So, traditionally, pwedeng gumamit ng mga plywood na maninipis. Pwedeng single wall or double wall on wooden frame. Pwede rin gumamit ng mga fiber cement boards on metal studs kung ayaw mo ng anay or madaling masunog na materyales. Now, if ayaw mo ng magmasilya or magbatak sa mga plywood or cement board, pwede kang gumamit ng mga gypsum board or tinatawag nating dry wall system naman. Ang mga gypsum boards kasi ay merong mga gypsum core at merong mga smooth laminate. Kaya ang kailangan mo na lang is lagyan ng joint tape or i-fill yung kanyang mga dugtungan or joints sa pagkakabit. Hindi mo na kailangan masilya or magbatak pa dahil smooth na nga yung surface niya, makakatipid ka doon. But gypsum boards are prone to water damage. Kaya mas ideal talaga siya for interiors lang na gamitin as lightweight alternative. But both plywood, PySim board or HardiePlex tsaka gypsum board na gagamitin ay maninipis lang na partition. At as interior wall, maari itong prone to sound absorption or tumatagos yung sound sa kanila. Kaya mas may tendency marinig mo yung sound sa kabilang kwarto. Now, if you want thicker tsaka merong sound insulation as interior wall partition na mas magaan din sa hollow blocks, you can use naman mga foam core na mga blocks. Ito yung merong mga styrofoam na core, pinalamanan ito with PySim board. Ito yung makapal at ito ay ideal para sa mga interior partition na need ng soundproofing. Dahil nga ang kanyang outer face ay gawa sa PySim board, pwede itong palitadahan at magmukha na rin concrete na partition. Dahil nga yung kanyang core ay mostly gawa sa styrofoam na may halong konting semento, mas magaan ito kaysa conventional na hollow block as an interior partition sa ating mga bahay. Pwedeng gamitin sa interior pero hindi ideal gamitin sa pang exterior at lalong hindi pwedeng gamitin as firewall. So ayun ang mga lightweight alternatives sa concrete na mga materyales for our flooring at saka ating mga walls. Sana nakatulong ang video ito at nadagdagan ang ating kalaman sa ating mga pagpapagawa ng ating mga bahay at gawin itong mas safe sa paglindol. Meron kayong komento or suggestion or opinion, pakisulat lang ito sa ating comments below. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do follow or subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos, maganda, at ligtas na bahay.